Part 22, Meredith. Daig pa ni Meredith ang pinagsakluban ng langit at lupa habang patuloy sa tahimik na pag-iyak sa loob ng kotse ni Jonah. Ang sakit na nangyari sa kanya. Masamang masama ang kanyang loob na pinagpupukpok niya na ang dalawang palad ng manibela ng kotse ng kaibigan. Aksidenteng napalo niya ang busina at lumika na mahabang tunog sa parking lot ang kanyang ginawa. Ilang individual ang nagulat at ang iba pa nga'y tinignan siya na masama mula sa labas ng kotse pero wala siyang pakialam. Doon man lang maibuhos niya ang kanyang sama ng loob. Pinakalma muna niya ang sarili bago lisanin ang lugar na yon at ipinangako sa sarili kailanman hindi na siya babalik sa munisipyong iyon. Magang-maga ang kanyang mga mata, patunay ang maliit na bisyon niya sa may bagay sa paligid. Mula sa rearview mirror, nakita rin niya kung gaano kapula ang kanyang ilong pero kusa ring tumigil ang kanyang mga luha. Marahil naubos na ang mga yon. Ang pagkaawa niya sa sarili unti-unti napalitan ng pagkasuklam para sa isang partikular na tao. Walang iba kundi si Armando Del Rio. Sisiguraduhin niyang darating ang panahon na to ang magmamakaawang kausapin siya. Sira ulo pala yung mayor na yun eh. Nung isang araw lang mahal ka, tapos ngayon pinagtatabuyan ka? Gago pala yun eh. Galit na galit si Jonah nang bumalik siya sa shop na umiiyak. Hanggang doon hindi niya mapigil ang damdamin. Bumalong pa rin ang luha sa mata niya kahit anong pigil ang kanyang gawin. Akala niya kanina tapos na ang kanyang pagsisentimiento pero mali pala siya na mahinga lamang pala ang kanyang mga mata. Susugurin ko yung mayor na yan. Napakawalang modo. Tumayo ito at kinuha ang susi sa ibabaw ng table pero pinigilan niya. Kilala niya si Jonah. Talang gagawin ito ang banta oras na hindi niya ito pigilan. Siguradong mag-ieskandalo to sa munisipyo at wala itong pakialam kung gumawa to ng eksena basta maiganti lamang siya nito sa walang kwentang mayor ng San Miguel. Ginawa na kasi nito yon dati. College sila at pinagtanggol siya nito sa mga bully. Ang ending pareho silang nadala sa office ng dean. Muntik pa silang mawalan ng scholarship dahil nagreklamong parents ng mga estudyante na nakaaway ni Jonah. Tumayo siya at pinigilan sa isang brasong kaibigan. Wag na, Jonah. Hayaan na natin si Armando. Galit na galit siya sa akin eh. Kinuha niyang tisyong binigay nito at ipinahid sa kanyang mukha dahil nanlalabo na naman ang kanyang mga mata. Barado na rin ang kanyang ilong dahil sa kaiiyak. Sumasakit na rin ang kanyang ulo dahil sa walang patid na kaiiyak magmula pa kanina. Mabuti na lang nakauwi siya na maayos at hindi siya na aksidente sa biyahe. Kung sa bagay ayaw pa naman niyang mamatay. Masakit ang ginawa sa kanya ni Armando pero hindi dahilan yon para ilugmok na lamang niya ang sarili at hindi siyang klase ng taong ipipilit ang kanyang sarili sa taong ayaw naman sa kanya. Malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw na sa kanya ng alkalde at buong puso niyang tatanggapin yon. Yun na nga, Meredith. Nagalit na lang siyang bigla kahit wala ka namang ginagawang masama. Hindi ba nakakabwisit? Litaw ang litid sa leeg na hirit pa ni Jonah. Naiisip tuloy niya kung ano kaya ang ginawa nito kay Armando kung kasama niya to kanina. Siguradong nakatikim na masasakit na salita ang alkalde mula sa kaibigan niya. Tsaka isipin mo to ha, kung talagang lalaki ang hinayupak na Armando na yan, hindi man lang naisip na bumiyahe ka pa para lang makapag-usap kayo. Tapos ang ending pala, babaliwin ka lang kakaisip kung anong kasalanan mo sa kanya. Hindi ba niya alam ang hirap ng ganon? Na alam mong galit sa'yo yung tao pero hindi mo naman alam kung bakit. I don't know, Jonah. Ayoko na rin mag-isip na mag-isip dahil tama ka. Baka nga mabaliw lang ako. Basta't ang akin lang, wag mo na siyang pupuntahan. Tama na. Nagpakababa na ako para sa kanya. Tama na yon. Hindi ko ibababa ng todo ang sarili ko kung ganun lang na wala naman siyang planong ipaliwanag sa akin kung ano nangyari at bigla na siyang nagkaganoon. Puno ng hinanakit ang kanyang tinig at ramdam na ramdam yon ni Jonah. Walang nagawa ang kaibigan niya, kundi hagurin ang kanyang likod. Ayan, ganyan nga. Huwag mong sayangin ang oras mo kakangawa dyan. He does not deserve you, Meredith. Kaya't kung ako sa'yo, kalimutan mo ng Armando na yon. Di hamak na mas maraming masigit sa kanya na babagay sa'yo, Meredith. Napakarami mong manliligaw. Ang iba nga masigit pa sa lalaking yon. Tinitigan niya si Jonah at pagkatapos, tinanguan ito. Tama ito. Marami naman siyang manliligaw kung tutuusin. Marami ang handang mag-ari ng pag-ibig sa kanya na hindi siya masasaktan kamukha ng ginagawa sa kanya ni Armando noon pa man. Sa ngayon, kailangan mo niyang tulungan ang sarili na alisin to sa kanyang puso at ibaling sa iba ang kanyang atensyon. Armando's POV.
Kanina pa siya sa loob ng kanyang opisina pero ang isip niya lumilipad pa rin sa labas ng gusali. Tulala siyang nakatitig sa nakapinid na pintuan na tagos-tagusan kung kanyang tingnan. Hindi mawala sa isip niyang komprontasyon nila kanina ni Meredith. Galit na galit siya na makitang sumulpot to sa kanyang harapan. Pero nang umiyak to sa harapan niya, hindi niya to na kayang tingnan. Hindi niya kayang tagalan ang mapalumbat nitong titig, kahit pa nga ba siyang dapat umusig dito dahil sa ginawa sa kanya. Nagagalit din siya sa sarili dahil hindi niya siya nadala kay Melanie. Hindi niya naisip na kadugo nito si Meredith at maaaring gawin din nito ang ginawa noon sa kanya ng asawa. Gusto niyang batukan ang sarili dahil bakit nga ba niya nakalimutan yon? Nagpadala siya sa iba't ibang buladas ng dalaga na kung tutuusin pala, kaparehong-kapareho lang ng kakambal nito. Ang ending tuloy, eto na naman siya. Durog ang puso dahil sa ikalawang pagkakataon, naloko siya ng isang babae. Nagmukha na naman siyang tanga, kaya't gano'n na lang ang pagkasaklam niya kay Meredith. Binuhay nitong muli ang puso niya, ang galit, na akala niya nooy na ibaon niya na sa limot. Maya-maya natauhan siya nang tumulog ang kanyang cellphone. Ang mama niya ang tumatawag. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago niya iyon sagutin. Hello ma? Son? Natigilan siya na marinig na umiiyak ang ina. Waring di alam kung paano itutuloy ang sinasabi. Kinabahan siyang bigla. Ma, come on. Ano nangyayari? Nag-aalala niyang tanong. Ang papa mo, inatake sa puso, iho? Nandito kami ngayon sa ospital. Sa wakas, nagawa nitong sabihin kahit alatang ninenervyos din. Dahil noon natakot din siya sa kalagayan ng ina. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas buhat ng atakin to sa puso at natatakot siyang maulit yung muli dahil sa nangyari sa papa niya. Kailan lang din to nakarecover ng husto at ayaw man niyang aminin malaki ang naitutulong ng babaeng kinamumuhian niya ngayon sa paggaling ng kanyang mama. Ma, mag-relax kayo, okay? Papunta na ako dyan. Huwag kayo masyado mag-isip. Pinilit niyang hindi nito mapansin ang paggaralgal ng kanyang tinig. Bakit pa ganito? Kapag dumarating ang problema sa buhay niya, sabay-sabay. Bilisan mo, anak. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Umiiyak pa rin itong sabi. Pinatay niya ang telepono at saka naghanda para umalis. Nang makalabas sa kanyang opisina, dinaanan niya si Mila para magbilin dito na hindi na siya makakabalik. Hindi siya nagsama ng bodyguards. Sa mga pagkakataong personal ang kanyang pakay, hindi niya sinasama ang kanyang convoy. Pinasibad niya ang kotse papunta sa ospital na sinabi ng ina. Pagdating doon, mas lalo itong umiyak nung makita siya. Awa para dito ang kanyang naramdaman. Wala siyang kapatid kaya't mulat sa pool talaga. Ang kanyang mga magulang ang takbuhan ng isa't isa. Saksi siya kung paano nagmamahalan ng mga ito. Kahit minsan di nagkaroon ng affair sa iba ang kanyang papa dahil masyado nitong mahal ang mama niya at ganoon din ang huli. May point pa sa buhay niya na kinaingitan niya ang kanyang mga magulang. Mabuti pa kasi ang mga ito. Matatanda na pero matatag pa rin ang pagsasama. Mild heart attack lang naman daw ang nangyari sa papa niya ayon sa doktor na tumingin dito. May nagbabarang bulb sa heart nito pero sinigurado ng doktor na kayang kuhanin sa gamot, bagay na bahagyang kinakalma ng mama niya. Hindi na to umiiyak pero alalang-alala pa rin bagay na naiintindihan niya. Narinig mo yon, ma? Mild lang at kayang-kaya ng papa yan. Huwag kayo masyado mag-isip at di magiging mabuti para sa inyo. Malungkot at tumango ang kanilang ina, saka humilig sa balikat niya habang nakatingin sa kama ng kanyang ama. I miss Meredith, son. Nung nasa bahay siya, naging mas madali para sa akin na makarecover. Sana'y ganon din ngayon. I am sure pagmamalaksakitan niya ang papa mo ng buong puso. Anang mama niya maya-maya na naging dahilan para mawalan siya ng kibo. Kung yun lang ay totoo naman yon. Nakita niya noon kung paano pinagsilbihan ni Meredith ang mama niya kahit pa wala namang nagsabi rito na gawin ito yon. Kailan mo ba siya dadalhin sa bahay, anak? Hindi siya nakasagot. Alam niyang sabik ang ina sa presensya ni Meredith, pero paano ba niya sasabihin dito na hindi ito kailanman babalik sa buhay niya, lalo't ipinagtaboy na ito nung huli silang magkita. Hindi ko ho alam, mama. Busy ho si Meredith ngayon. Sa halip ay sagot niya. One of these days, kukunin ko ang number niya sa'yo para ako na lang kumausap sa kanya. Hindi na siya umimik. Sa ngayon, mas mabuting wala muna itong alam para hindi na madagdagan pa ang alalahanin nito sa ngayon. Kinabukasan, ganoon muli ang kanyang naging routine. Hapon ang dinalaw niya ang ama sa ospital. Kakauwi lang din daw ng kanyang mama. Sayang at di sila nag-abot.
Nakabantay kay Gov Del Rio ang isang private nurse na kinuha niya para sa ama. Naglalakad siya sa palasyo, papunta sa private room nito nang may mahagip ang kanyang mata. Si Meredith at ang mommy nito na ngayon naglalakad at makakasalubong niya. Agad siyang nakita ng dalaga pero mabilis na nagbawi ng tingin. Ang ina nito ay busy sa pagtingin sa hawak na reseta kaya hindi siya nakita. Pero bago siya ganap na makalampas sa mga ito, alam niyang nakita siya ng ginang. Narinig pa niya na magsalita ito. Si Armando ba yon, anak? Hindi ho, ma'am. Baka kamukha lang. Walang ganang sagot ni Meredith na di rin nakaligtas sa kanyang pandinig. Mabilis tumipas sa mga araw sa buhay ni Meredith. 2 buwan nang mabilis na nakakaraan. Kahit paano okay na siya. Di na kagaya ng mga unang araw buhat ng ipagtabuyan siya ni Armando na wala siyang ginawa kundi ang gumawa. Ilang linggo rin siyang miserable at kung siyang papipiliin, ayaw na niyang balikan ng mga panahong yon. Iyon ang pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay at pinakadumurog sa kanyang puso. Pero nagpapasalamat pa rin siya at natuto siyang muling bumangon. Naisip kasi niyang wala ring mangyayari kung iiyak lamang siya ng iiyak. Nag-focus siya sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, kagaya na lamang ng pagmamanage sa cafe. Doon niya ibinuhos ang buong panahon at natutuwa siya dahil nakikita niya na ang bunga ng paghihirap nila ng kaibigan. Bumalik na silang muli sa Maynila ni Jonah dahil ang kapatid na nito ang nagmamanage ng shop nila sa Lingayen. Pabor sa kanya yon dahil mas napabilis ang kanyang paglimot. Mas naghilom ang mga sugat ay dinulot sa kanya ng kahapon. Yun din naman kasi talaga ang napagkasundoan nila noon pa man ni Jonah. Mahirap din kahit papaano dahil marami ring magagandang memories ang nangyari sa kanila ng kaibigan noon. Pero syempre, mas gusto pa niya rin bumalik sa Maynila kung saan siya lumaki. At kung mayroong natuwa sa muli niyang pagbabalik sa lungsod, yan ay walang iba kundi ang kanyang magulang. Masaya ang mga ito at ganoon din naman siya dahil ngayon magkakasama na ulit sila. Hindi kagaya nung nasa Lingayen sila na kada linggo lang niya nakikita ang mga magulang. Minsan pa nga tuwing 2 linggo pa. Welcome back, anak. Sagad ang ngiti ng mommy niya nang dumating siya sa kanilang bahay. Sinadya niyang di sabihin sa mga ito na uuwi na siya at dito na ulit maglalagay sa kanila. Gusto niya kasing sorpresahin ng mga to, lalo na ang mommy niya. Kaya't gano'n na lamang ang laki ng ngiti nito nang sabihin niyang di na siya ulit aalis. Sa tingin niya ay matagal nang gusto yon ng kanyang mommy, pero hindi lang sinasabi dahil alam nitong masaya naman siya doon sa probinsya. Kahit kailan talaga hindi siya nito pinangunahan sa mga dapat at gusto niyang gawin. Hinahayaan siyang magpasya ng mga ito sa lahat ng desisyong kanyang ginagawa dahil ayon sa kanyang daddy, nasa tamang edad naman na raw siya. Paano na pala si Armando ngayon? Alam ba niya na hindi ka na babalik sa Lingayen? Nakapagpaalam ka ba sa kanya, anak? Tanong ng daddy niya matapos ang ilang minutong kamustahan. Ang ngiti sa mga labi niya kanina, otomatikong nawala. Bigla siyang naubusan ng sasabihin. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya sinasabi sa mga magulang na silang dalawa ni Armando ngayon naghiwalay na ng landas. Walang alam ang mga to sa nangyari at mas mabuti na rin siguro na hindi niya naipaalam pa. Yun din ang isa pa sa dahilan kung bakit ginusto niyang bumalik na lamang sa Maynila. Nagdesisyon siyang tuluyan ng kalimutan ang masasamang nangyari sa kanya sa probinsya, kabilang na doon si Armando. Gusto niyang mabura na to sa isip at puso niya sa lalong madaling panahon. Ibaon sa limot, anumang namagitan sa kanila ng unang lalaking minahal, pero siya ring unang yumurak sa kanyang puso. Tipid siyang ngumiti bago nagsalita. Busy na si Armando sa buhay niya ngayon, Dad. Ako rin naman gayon din kaya sa tingin ko, hindi magsasucceed kung ano man ang meron kami. Na-realize ko lang bigla, hindi ko pala kaya makipagrelasyon sa ganong klaseng tao. Yung tipong pangalawa lang ako sa priorities niya. Sabi na lang niya para hindi na magtanong pa ang mga magulang. Halatang nagulat ang mga to, lalo na ang kanyang ama. Naalala tuloy niya ang ginawang pagbabanta nito kay Armando noon, oras na saktan siya. Ilang sandaling nagkatinginan ng mga to, pagkatapos muli siyang sinulyapan. Parang tinatansiyang mabuti ng mga ito ang kanyang nararamdaman. Ang ibig mo bang sabihin, nagkalabuan na kayo agad ng lalaking yon, anak? Tila hindi makapaniwalang tanong ng kanyang daddy. Hindi siya sumagot. Pinili niyang tumayo at pumunta sa kusina dahil sigurado mababasa ng ama ang pait sa kanyang mukha kapag hindi niya yon ginawa. Maalala na naman niya kasi kung paano niyang ibinaba ang sarili para lang sa isang lalaki.
Na makabalik, inasahan niyang iba na ang bubuksang topic ng mga magulang. Pero mukhang walang balak ang mga to na tumigil hanggat walang nakukuhang malinaw na sagot mula sa kanya. Meredith, anak, kahit di mo sabihin, alam kong may mabigat na dahilan kung ba't ka nawalan ng gana kay Armando. Hindi ka susugal mahalin ng asawa ng kakambal mo kung ganoon lang kababaw ang nararamdaman mo, anak. Mahirap ang pinagdaanan mo, kaya alam kong kaya mo magstay kay Armando. Gagawin mo talaga. Come on, ano talaga ang nangyari? Pamimilit ng mommy niya na ngayon, katabi niya na ng pag-upo. Ginagapito ang dalawang palad niya. Buong simpatyang tinitigan siya sa mga mata. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisang magpaliwanag sa mga magulang. Kung alam lang sana ng mommy niya na gustong-gusto niyang ihinga rito ang nasa loob niya. May ginawa bang di maganda sa iyong lalaking yon, Meredith? Sabihin mo sa akin na tumaas ang boses ng daddy niya, pero sinansara niya na ang iba pang sasabihin. Dad, Mom, mag-relax lang ho kayo. Sinabi ko na ho ang dahilan ko. Ngumiti siya ng maluwag para maibsan ang pag-aalala ng mga magulang. Sa ngayon ho, mag-celebrate na lang tayo dahil nandito na ho ako ulit. Mabuti pa ho ay magbihis kayo. Lumabas na lang ho tayo. Hindi kumibo ang mga to pero batid ni Meredith na hindi yan nakumbinse ng 100% ang mga magulang. Ramdam niyang may gusto pang sabihin ng daddy niya pero hindi na niya hinayaang makapagtanong pa ito. Tumayo na siya at pumunta ng sariling silid. Magbibihis lamang ho ako. Kinabukasan, nag-umpisa na ulit siya magtrabaho. Naninibago dahil matagal-tagal din siyang nawala dito sa lungsod. Balik na naman siyang muli sa kanyang daily routine. Na bagaman mahirap kung minsan, kailangan niyang kayanin. Maliligo at kakain, pagkatapos lalabas ng village para mag-abang ng taxi. Makikipagsiksikan sa traffic para lang makarating sa trabaho nila ni Jonah. Pero kakaiba ang sayang nadarama niya kapag nakarating na siya sa cafe. Lalo na kapag nakita niyang tinatangkilik ng mga customer ang negosyong pinaghirapan nilang magkaibigan. Masayang masaya siya, nawawala kaagad ang kanyang pagod. Good morning, girl! Ani Jonah nang makarating siya ng cafe. Nakipag-high five pa to sa kanya, na akala mo naman matagal silang di nagkita. Morning, Jonah. Mukhang pagod ka na agad ha. Teka, traffic na naman or nahirapan kang kumuha ng sasakyan? Usisa nito habang nakasunod ang mata sa kanya. Both. Nakangiti niyang tugon. Nagbukas siya ng personal ref nila at kumuha ng malamig na tubig. Saka na siya naupo sa kaha. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo, kumuha ka ng service mo, kaya mo naman eh. Iiling-iling pa nitong sabi. Hindi ko alam kung bakit nagtsatsaga ka mag-amoy usok araw-araw, ang ganda-ganda mo eh. Napangiti siya sa sinabi ng kaibigan. Jonah, alam mo namang nagagamot si mommy. May pension man sila ng daddy, ayokong doon iasa lahat ng gastos namin. Tsaka grabe ka naman sa mag-amoy usok. Di naman ako sa jeep sumasakay ah. Okay, wala akong sinabi. Sabi nitong itinaas pa ang dalawang palad. Here nga pala oh. Kunot ang noon niyang inabot, ang sobrang inaabot nito. Ano to? Imbitado tayo sa gagawing seminar para sa mga young entrepreneur na nagsisimula pa lang sa business world. Ani Jonah na halatang excited. Bigla rin ay na-excite siya. Mabilis niyang tinignan ang sobre at napangiti siya ng maluwang dahil totoo nga ang sabi nito. May pangalan nilang dalawa sa ibabaw nun. Ang alam niya free ang seminar na yon sa Coron, Palawan gaganapin. Nang malaman nila ng kaibigan ng tungkol doon, inasam nilang magkasama sila kahit imposible pero nangyari nga ngayon. Wow! Totoo ba? Nanlalaki ang mata niyang tugon dahil hindi talaga siya makapaniwala. Hindi niya iniisip na mapapasama sila sa seminar na yon. Kaga, ayan na nga sa kamay mong patunay oh. Hawak mo na. Dali-dali niyang binuksan ang invitation at totoong na-excite siya, lalo pa nang mabasa ang nilalaman nun. Oh my God! Totoo nga, Jonah! Eksahirado niyang sabi, dala ng sobrang excitement. Napalakas ang boses niya at ilang customer ang napatingin sa kanya dahil doon. Magaya ka na maraming two-piece at isang linggo tayo doon. Malay mo nandun palang Prince Charming na nakalaan sa'yo. Sabi nito na alam niyang gusto lamang siyang bisitin. Inirapan niya to. Naupo siya at muling ibinalik dito ang sobrang hawak. Sira, alam ko namang alam mo muna ng ganyan. Distraction lang ang boys, Jonah. Paasahin ka tapos sa huli, pagmumukhain kang tanga. Seryosong sabi niya, tsaka tumayo at tinagpasan ng kaibigan para tunguhin ang porch. Wala pa namang magbabayad ng customer kaya dun muna siya. Dati,
Tuwing pag-uusapan si Armando, hindi niya mapigil masaktan. Kumikirot ang puso niya tuwing maaalala kung paano siya nito ipinagtabuyan. Pero ngayon, baliwala na sa kanyang lahat. Kung meron mang natitirang damdamin sa puso niya para dito, yun ay walang iba kundi galit. Meredith, hindi lahat ng lalaki kagaya ng walang kwentang mayor na yon. Bihira lang kagaya niya, kaya wag mong isara ng tuluyan ang puso mo. I'm sure hindi ka mahirapang humanap ng magmamahal sa'yo ng totoo. Like, hello, ang dami mo kayang manliligaw. Ipakita mo sa Armando na yon, hindi siya kawalan. Sikmat ni Jonah. Naratang sagad sa buto ang galit kay Armando. Gusto niyang mangiti dahil mas galit pa ito kaysa sa kanya. Oo na, pero darating naman yun kahit di ako maghanap. Sa ngayon, priority ko muna kung paano tayo yaman, Jonah. At seryoso ko dun. Para naman makabili na ako ng kotse. Dahil sabi mo nga nag-aamoy usok na ako. Biro pa niya sa kaibigan. Ay, appear tayo dyan, girl. Paano nga pala tayo nasama dyan, Jonah? I mean, karamihan sa mga kasali kilalang kumpanya. Kung tutuusin, walang-wala tayo kumpara sa mga yan. Aniya na hindi pa rin makapaniwala na nabigyan sila ng imbitasyon. Ano nga kaya ang dahilan para masali sila Meredith sa seminar? Gayong nagsisimula pa lang sila ni Jonah. Sinong lalaking makikilala ni Meredith at Jonah? At sinong lalaking muling makikita ni Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.